Praise the Lord. Ikaw ba masaya nandito ka? Masaya ka ba? Tanungin mo nga yung katabi mo kung masaya kung nandito siya. Ako, masaya ako pagka nakikita ko kayo. Ayan. Pero mas masaya ako, tuwing Sunday na nagpupuri tayo sama-sama sa Panginoon. Because we know that we are family. Family of our Lord. And our Lord is and Savior Jesus Christ is the one who entrusted each other. Pinagkatiwala niya tayo sa isa't isa. Can you imagine that? Because when we talk about family, we are talking about trust, we talk about responsibility, and even yung issue mo. Alam mo yung issue? Yung issue, yung palaging pinagchichismisan. Yung issue mo sa buhay, ang issue mo ay issue ko. Sabihin mo nga sa katabi mo yan, ang issue mo ay issue ko. Di ba? Ganun naman talaga eh. Kung anong ginagawa natin every Sunday dito? Kung hindi naman ganon, di ba? Kung hindi ganon ang pag-ibig natin sa bawat isa. Kaya nga, madalas ko itong sinasabi, lalo na yung mga malalapit sa akin, sabihan nyo kung ano yung problema ko. Pero huwag kayong matakot ako. Pagka nagalit ako, sandali lang yun. Pero sabihan nyo ako, di ba? Dahil hindi perfect ang inyong pastor. So, that's the truth about this one. Alam niyo, nasa chapter 4 na tayo ng Romans. And I will talk about the whole chapter 4. Hindi ko nababasahin yung buong chapter. But this chapter 4 talks about faith. Alam niyo yung faith? Pananampalataya. Ang pananampalataya, kapag ang pananampalataya ay nagpapabago kung paano tayo mamuhay. Nagpapabago ba ng buhay ang pananampalataya mo? When faith changes how we live. Some of the discussions here is that it boils down to one man. Isang tao. Ang pangalan niya ay si Abraham. Si Abraham ay ang father of many nations. At siya rin ang sinasabing father of faith. Pero tingnan natin, paano siya naging father of faith? Kasi nung time na yon, wala pa sila Moses, wala pa sila David. Si Abraham ay galing siya sa Ur ng Chaldeans. Ayon doon sa Genesis. Isang araw, meron kang isang araw kay Lord di ba? Isang araw, ang Panginoon kinausap siya. Sabi kay Abraham, Abraham, mag-empake ka. Bakit? Kasi meron akong pagdadalan sa'yo. Dadaling kita sa lupa na pinangako ko. Papangako ko sa'yo. Meron kang lupa. Lupain! Sabi siguro ni Abraham, wow. Pero ang totoo niyan, si Abraham ay talagang meron siyang mga ari-arian, meron siyang mga cattles, at saka kasama niya yung tatay niya nung time na yon. Kasama niya rin yung kanyang pamangkin. Nung time na yon, wala pa talagang mga transportation, wala lahat. Na ang meron lang doon ay syempre yung mga tribo-tribo, di ba? So, every day, siya ay naglalakad, tuturo ng Panginoon kung saan siya pupunta. Every day yon. Every day yon. Kung titingnan ko yung tinravel niya, makikita ko na talagang grabe ang hiking niya nung time na yon. Napakalayo. However, hindi ito tungkol sa alam na ni Abraham. Ang totoo niyan, hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta. Meron lang siyang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya hindi mo kailangan alam mo lahat. One time, I talked to a person. Sabi ko, you know what? You can tell that person about Jesus Christ.
But I don't know what to tell, what to say. Hindi mo alam, hindi niya talaga alam kung anong ano. Sabi ko, alam mo kung paano ka sinave ng Panginoon? Yes. O di share mo yun. Hindi mo kailangan alamin lahat ng bagay. It's not about knowing everything. Anong mangyayari, kailan ako kukunin ni Lord, di ba? Hindi mo kinakailangan, ako ba ay makakagraduate, di ba? Hindi mo kinakailangan malaman. Ang kinakailangan mo lang ay pagtitiwala. At ang pagtitiwala ay ganito. Sa konteksto ng buhay natin ngayon, ang pagtitiwala, ang ibig sabihin nun, gagawin mo ang mga bagay na pinapagawa ni Lord sa'yo. Pag sinabi ni Lord, hakbang, ilan, Lord? Pag sinabi lang, tumalon, gano'ng kataas, Lord? Sige, gawin natin, di ba? Yung mga gano'n. Parang military, di ba? Sa military, gano'n eh. Gano'ng kataas? Anong gagawin natin? Bigyan mo ko ng dimension, Lord. Gagawin ko. Gagawin ko ngayon. So, ang ating bang pananampalataya, when you say faith, anong ibig sabihin ng faith? Ito ay naniniwala ka at ikaw ay nagtitiwala. Iba yung naniniwala ka lang. Di ba? O, naniniwala ako kay Lord. Naniniwala ako kay Lord. Maraming naniniwala kay Lord. Maraming naniniwala kay Jesus. Pero ang tanong, nagtitiwala ka ba? Anong ibig mong sabihin nagtitiwala? Sinurrender mo ba ang buhay mo? Ikaw ba ay kumikilos sa sarili mong kagustuhan? Kung ikaw ay kumikilos sa sarili mong kagustuhan, ang ibig lang sabihin nun, hindi mo pinagkakatiwalaan ng Panginoon. So, in Romans chapter 4, verse 3, itong sabi, Abraham believed God. Ano raw? Si Abraham naniwala sa Diyos. Tanungin mo yung katabi mo, naniniwala ka ba sa Diyos? Eto ngayon, kung naniniwala ka sa Panginoon, si Abraham, gaya ni Abraham, sabi doon, it was credited to him as righteousness. Ang ibig sabihin nito, basahin natin sa Tagalog. Gusto ko yung Romans 4:3 at allow me to state this one doon sa sa Tagalog. Romans 4 verse 3. Sabi dito, dahil sinasabi sa kasulatan, sumasampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito'y itinuring siyang matuwid ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Wala ba siyang kasalanan? Hindi ka maniwalang walang kasalanan, ano? Di ba? Yeah. Hindi ba yan nagsisinungaling? Ganun din si Abraham. Actually, si Abraham ganun din. Pero, dahil sa paniniwala niya, siya ay itinuring na matuwid. Itinuring. Ibig sabihin, ang ibig sabihin nun, kahit na siya ay nagkakasala, sa mata ng Diyos, siya ay matuwid. Wala pang batas nun. Hindi pa namatay si Jesus nung panahon na yun. Isipin nyo, isinulat ito, tapos na, namatay na si Jesus, nabuhay na muli. Pero nung panahon ni Abraham pa, na sinasabing ganun pala ang Diyos. Naalala niyo yung sinabi ko kanina, that God is what? Immutable. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Tayo, puro bago. Di ba? Ang dami ng pagbabago sa atin. Meron yung mga nagpabago ng mukha. Yung kwento na yun, hindi ko makalimutan eh. Dahil ayaw niya yung mukha niya kasi matanda na siya. So, nagpabago siya. Pumunta siya sa kay Belo. Nung lumabas siya, biglang nasagasaan siya ng truck. Patay. Pagdating niya sa langit, sabi niya kay, Lord, bakit mo naman ako kinuha? Bakit? Ikaw pala yan. Hindi ka kasi kita nakilala. Kasi bago na nga yung mukha. Ano lang yung patawa ko lang po yun. Anyway, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito is that stop trying. Meron akong walong gustong ibigay sa inyo ngayon. Stop trying to prove your worth to God.
Anong ibig sabihin nun? Huwag kang trying hard sa tinatawag na pagpapalakas kay Lord. Dahil, ang totoo niyan, malakas ka na kay Lord. Kung gagawin mo ang isang bagay dahil iniisip mo na magiging mapalapit ka sa Panginoon, nagkakamali ka. Subalit kung gagawin mo ang bagay na dahil ito ay dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon, doon yung tama. Huwag mong gawing masyadong trying hard na para bang ang layo-layo ni Lord. Hindi malayo si Lord. Malayo ba si Lord? Sabi ng Biblia, sabi, the Lord is near. Hindi lang yon, may pangako. Ang pangalan niya ay Emmanuel. God with us. Tingnan mo ngayon yung katabi mo. Ang katabi mo ngayon ay pinananahanan ng Diyos. Di ba? So, nagbabago tayo by stop trying to prove ourselves. Huwag mong masyadong bigyan ng emphasis na siguro mapapansin ako ni Lord. Pansin na pansin ka ni Lord. Anak ka niya eh. Hindi mo kinakailangang mag-trying hard. Hindi mo kinakailangan na ipaglaban ang iyong parang pagka marami kayong magkakapatid nakikipaglaban ka sa atensyon ng nanay at tatay mo, di ba? Hindi ganoon. Si Lord, alam niya, we must be careful not to turn Christianity into a performance. Like, balang araw, kikilos tayo dito pagka lumaki ang church, kikilos kayo. Huwag mong isipin na yung ginagawa mo ay mas matindi kaysa sa ginagawa niya. No! Pare-pareho tayo ng ginagampanan, naglilingkod tayo sa Panginoon at walang mataas at mababa sa atin. Amen ba doon? So stop trying to prove your worth to God. God already told you who you are. Sino ka ba? Ikaw ay anak ng Diyos. Huwag mo kakalimutan yon. At bilang anak, ikaw ay mahalaga sa Panginoon. Amen ba doon? Amen. Ganun ang sinabi doon sa Romans chapter 4. It was proved to him as he was actually told him that Abraham is already righteous. Second, ito yon. Pangalawa, God's grace is bigger than your past. God's grace is bigger than your past. Anong ibig sabihin nito? Ang biyaya ng Diyos ay mas malawak kesa sa iyong nakaraan. Ano yung biyaya? Ang biyaya ganito. Ang biyaya ay hindi mo pinaghirapan. Ayan, ito naman tayo sa regalo. Hindi mo pinaghirapan. Kung ikaw ay pinalaya ng Diyos, ikaw ay malaya na. Hindi mo kailangan paghirapan. Bakit? Ang biyaya ng Diyos, ano pa man yung nakaraan mo, alam mo, ganito kasi nangyari sa akin eh. Yeah. Alam ni Lord yun. Kahit hindi mo sabihin kay Lord, alam ni Lord yung nakaraan mo eh. Hindi ba nakakahiya kay Lord? Ang Panginoon ay ang iyong Ama. Lapitan mo kaya? Lapitan mo kaya? You see, perhaps you say, if people knew what I did, kung alam mo lang, pastor, kung anong ginawa ko. Hindi ko kailangan malaman. Alam ni Lord? Marami akong pagkakamali. Alam din ni Lord yan. I made a lot of mistake. Ano pa? I failed my family. Yan. Yeah. Alam mo, ako ay sinusuka ng aking pamilya dahil ang dami kong pagkakamali sa pamilya ko. Yung mga ganon. Yeah. Mga drama ng buhay. Ano ba? Ako ay marami akong sinayang na taon sa aking buhay.
Papatawarin pa ba ako ni Lord? Of course! Because God's grace is bigger than your past. Sabihin mo sa katabi mo, past is past. Move on. Mag-move on na tayo. Di ba? Mag-move on na tayo. Your past may explain some of your struggles, but your past does not have to determine your future. Ang future mo ay totoo. Grace says, your past is real, but God's mercy is greater. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ibig sabihin nito ay yung iyong kasalanan ay walang consequences. Pero, katulad ni David, na-experience niya yung consequences. Di ba? Meron siyang nakasala siya, and he experienced it. Abraham also made mistakes. But failure does not have to be the final chapter. Habang buhay ka, may pag-asa. Amen? Now, a word for someone who feels disqualified. Di ba? Hindi naman ako pwede dyan kasi dami kong kasalanan. No! Hindi ganun si Lord. Ikaw ay welcome na welcome. Sabi mo sa katabi mo, welcome ka. Welcome ka kay Lord. Welcome ka kay Lord. You may feel or you may have a painful history, but in Christ, your history does not have more authority than God's grace. Walang lakas ang iyong past. Kamali ako nun eh. Imagine this. Isang araw, si Lord, pumunta siya doon sa place ng mga Samaritana. Yung Samaritan, ang tingin nila doon, madumi. Pagdating niya doon, may nag-igib, tanghaling tapat babae. At yung babaeng yun, kaya siya tanghaling tapat nag-igib, ay siya ang pulutan ng chismis. Dahil ang dami niyang past. Nakausap niya si Jesus. Nakausap niya. Alam mong sabi ni Jesus sa kanya? Ako yung inahintay niyo. Tuwang-tuwa yung babae. Grabe. Tuwang-tuwa siya. Para siyang nabunutan ng maraming tinik sa buhay. Dahil hindi lang sinabi ni Jesus ang lahat ng kasalanan niya, pero sinabi ni Jesus, ako ang iyong pag-asa. Sa sobrang tuwa niya, tumakbo siya, kumari pa siya ng takbo. Iniwanan niya si Jesus Christ. Iniwanan niya rin yung pang-igib niya. Alam mong ginawa? Siya ay nagsabi sa lahat ng kababayan niya, nandito yung hinihintay natin, nandito si Lord, kasama natin si Lord. At si Lord, kasama nila ng ilang araw. Can you imagine that? Ganun. God's grace is bigger than your past. Ang hirap tapusin ito. Next is this. Faith means trusting God when the future does not make sense. Ang pananampalataya ay pagtitiwala. Ang pagtitiwala, tingnan mo yung nung bata ako, pag tinignan ko yung sarili ko sa with all the bullying na meron kami nung panahon na yun. Matindi bullying nun eh. Kulay na kulay mo pa lang binubully ka na eh. Pero hindi ako mapahalata. Pero pagka tinignan ko, parang wala akong future. Tingnan mo yung katabi mo. May future yan. Sabi mo, yes! May future yan. Kahit na sa tingin mo, parang it doesn't make sense. You see, Abraham, pwede naman sabihin ni Abraham, it doesn't make sense. Maglalakad ako araw-araw. Paglabas ko na ganun, ang iniisip ko, San Lord, turo mo, lakad. San Lord, gising na naman siya. San Lord, maubos na pagkain ko. Can you imagine that?
Ang ibig sabihin nito, dahil sa pananampalataya mo, huwag kang mag-alala sa iyong bukas. Huwag mong alalahanin. Manalangin ka kaya? Manalangin mo. The problem was that the circumstances did not look promising. Siya at si Sarah, si Abraham at si Sarah, were already old. But Romans 4 described Abraham as believing in the God who gives life to the dead and calls into being things that were not. 80 years old si Sarah, pinanganak si Isaac. Imagine that. Anong imposible kay Lord? Wala. So, marami sa atin, we live between two things. When God has promised and what we currently see. That is where faith becomes necessary? Yes. Faith is not pretending that problems do not exist. Abraham knew his circumstances. He knew his body was old. He knew Sarah was old. And it's just that he has faith. Siya ay merong pananampalataya. Amen? At ikaw din ay dapat manampalataya sa Panginoon. That's how it is. That's how it works. Kailangan mong manampalataya sa Diyos. Next. Yan. 8 ito. May 5 pa tayo. Faith is not about having all the answers. Obviously. Pag sinabi mong pananampalataya, hindi lahat ay binibigay sa'yo. Meron ba akong pampaaral sa college? Makakapag-aral ba ako? Makakakain ba ako bukas? Daming problema ng tao, no? Isipin mo, ang dami mo nang ang problema, pinoproblema mo pa yung mga nasa Senado. Di ba? Huwag na pag-usapan yun. Faith is not about having all the answers. We often think strong faith means having no question. Hindi ganon. You can make questions. Lord, paano to? Even Mary, di ba? The mother of Jesus, sabi, paano yun? Ako'y isang birhen. Di ba nagtanong siya? Pwede mong tanungin. Pero hindi lahat ng sagot ay makukuha mo. Parang kanta. Walang sagot sa tanong. Di ba? O di ba? Nagising kayo? Alam niyo yung kanta na yun, di ba? We want what? Immediate results. We want immediate healing. We want immediate success. We want immediate direction. We live in a generation that wants everything now. Alam mo, kapag nag-uusap kami ni Sister Lani, ganun ang usapan namin. We don't have all the answers. And sometimes, most of the time, it led us to what? To prayer. Lord, hindi namin alam kung anong sagot dito. Marahil tinuturuan nyo kami na maghintay. Sabihin mo sa katabi mo, maghintay ka. Yes. Panglima, do not let your circumstances dictate your faith. Kung mangyayari to, maniniwala ako. Kung dadating ito, kung sasagutin ako, pupunta ako. Ako ay magsisimba. Pag meron ito, pag ganito, pag ganyan. Kung at pag. Don't let your circumstances dictate your faith. That is a challenge for us
Romans 4 says Abraham did not allow his circumstances to destroy his confidence in God's promise because often our faith rises and falls according to our circumstances. Kung ano ang nangyayari sa atin, doon nakabase ang ating pananampalataya. Hindi dapat. Kung ano nangyayari sa iyo, tinuturuan ka ni Lord. Madali ba ang pag-aaral? Hindi. Diba? Ang hirap-hirap nga eh. Sa sobrang hirap, meron pang time mag-TikTok. Yeah? Meron pang time kung ano-anong gagawin. Diba? Your job may change you. Your relationship may change. Your health may change. Your plan may change. People may disappoint you, but God's character does not change. Because again, this is the word, He is immutable. Hindi siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forevermore. Praise the Lord. Palakpakan natin ng Panginoon. Pang-anim, Romans 4. I love this passage. Alam niyo, hindi ko na mamaya, basahin niyo yung kabuuan ng Romans 4, ha? Kasi hindi natin, masyadong mahaba para ating basahin ngayon. Pero, ito yon. Faith gives glory to God before the answers come. Isa sa aking ginagawa ay nagpupuri sa Panginoon. Alam mo kung anong minsan ang pinupuri ko sa Panginoon? Nagpupuri ako sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Lord, thank you. Dahil alam ko na ang mga taong ito ay makakasama ko sa ministeryo. Kahit hindi ko pa nakikita, hindi ko kailangan makita, pero nandiyan na. Gaya ni Abraham, lakad lang siya ng lakad. Lakad lang siya ng lakad. At isang araw, nakarating siya. At nilagpasan niya pa, yun ang matindi. Nakarating na siya, nilagpasan niya pa. Pumunta pa siya sa Egypt. You see, faith says, God, I will worship you not only because of what you can give me, but because of who you are. Diba? This is mature faith. Hindi mo kailangan malaman. Hindi mo kailangan makita ang result. Kailangan mo lang ang matinding pananampalataya sa Panginoon, ang matinding pagtitiwala sa Panginoon na mangyayari at mangyayari ito. Gagraduate ka ba ng college? Maniwala ka, magdo-doctorate ka. Pastor, wala pang nagdo-doctorate sa amin. Ikaw una. Di ba? Ano kayo na? Magiging bilyonaryo ka sa maayos na pamamaraan. Teka, Pastor, paano mangyayari yun? Bahala na si Lord. Papasa ka sa mga exam mo. Hindi, nang hirap nga mag-aral ka lang. Mag-aral ka lang. Bahala na si Lord. Pero wag kang, papasa ako pero hindi ko mag-aaral. Hindi pwede yun. Ang pananampalataya ay may pagkilos. Gawin mo lang. Sabihin mo sa katabi mo, gawin mo lang kasi. Huwag kang magrereklamo. Ang pinakaayaw ng Panginoon at ito ay taliwas sa tinatawag na pananampalataya ay ang pagrereklamo. Amen. Pagka sinimulan na magreklamo, tapos na. Dahil nawawala ang pananampalataya natin kung tayo ay magrereklamo. Pangpito, ang sabi dito, real faith should change how we treat other people. Oops! Romans 4 destroys spiritual pride. If we are saved by grace, then we cannot look down on others. Hindi natin pwedeng sabihin na, mas mabuti ako sa'yo.
Hindi ganun. Teka muna. I am better than you. I am more deserving than you. My sins are acceptable, but yours are too terrible. No, grace is grace. Grace humbles us because the truth is we all stand before God in need of mercy. Ang kailangan natin, alam mo, ang awa ng Diyos. Kaawaan ka ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo yon, kaawaan ka nawa ng Diyos. Matagal ko nang hindi naririnig yun. Di ba? Naririnig ko yung bata ko, kaawaan ka, iho ng Diyos. Yeah, yung ganun. So, alam mo, a church that understands Romans 4 should be a place of grace. Kung tayo ay iglesia, ito dapat ang ating ginagawa. Ang iglesia na ito ay para sa mga broken people. Pwedeng pumunta dito. Ang iglesia na to ay para sa mga makasalanan. Etong church natin para doon sa mga struggling people na hindi na nakakakita ng pag-asa. Ang church na ito ay dapat ang church para doon sa tinatawag na failures can find restoration. At ang church na ito ay para doon sa mga sugatan sa buhay. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba siyang sugatan sa buhay? Luhaan. I-welcome. Kaya sabihin mo sa katabi mo, welcome ka talaga dito. Di ba? Lastly, put your faith in Jesus, not in yourself. Ang pananampalataya natin ay dapat kay Jesus. The final application of Romans 4 is clear. The faith that Abraham demonstrated points us ultimately to Jesus Christ. Christian faith is not faith in our own ability. It is not. I believe I can do everything, all things in Christ. In Christ. Kaya nga, faith today, what? Ito yung sinasabi. Today means, when you failed, kung ikaw ay failed, trust God's grace. When you are waiting, basahin nga natin, when you are waiting, trust God's timing. When circumstances are difficult, trust God's character. When you feel weak, trust God's strength. When the future is uncertain, trust God's promise. When you are tempted to boast, remember God's grace. When you see broken people, extend the grace you have received. Palakpakan natin ang Panginoon sa Romans chapter 4. This is the message of Romans chapter 4 is not try harder, so God will accept you. The message is ganito, believe God, trust His grace, and live from the confidence that comes through faith. This is the question. Are you trusting God? May 5 minutes tayo. Yan. Nagtitiwala ba kayo sa Panginoon?